Pinili ng isang ginang na iwan muna ang kanyang pamilya sa Maynila para alagaan ang kanyang bunsong kapatid na may cancer sa dugo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Masarap sa feeling kapag meron tayong ate o kuya na natatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Gaya ng isang ate na nakilala ko sa Kandihay na walang sawang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may cancer sa dugo. Walang asawa at anak at tumanda ng dalaga si Jacinta Colaste. Taong 2022, tinamaan siya ng cancer sa dugo na multiple myeloma. Buti na lamang at nagpresenta ang kanyang ate Esther na alagaan siya. Wala naman, ang sintomas lang nakikita niya, parang lumiit yung mata na lumaki yung ditong ganyan. Kaya yung last check-up din niya yun, doon malalaman kung ano talaga yung bukol niya. 2 taon nag-chemotherapy sa Maynila si Jacinta. Hanggang Oktubre nitong taon ay umuwi na sila sa Bohol. Ang kanyang ate Esther, sinamahan siya para may mag-aalaga sa kanya. Ngayon, ang nininda niya, hindi siya makabangon. Binabangon namin, hindi siya makatayo. Nawalan siya ng lakas po. Dinadayaper na lang namin kung minsan pag nagdudumi siya, yung hindi makadumi, binubuhat namin tapos pinapa-offer namin sa chair para doon siya uupo para magdumi. Nagawa ni ate Esther magsakripisyo kahit walang kasiguraduhan kung kailan siya makakabalik ng Maynila. Aniya kahit mahirap ang sitwasyon, kakayanin. Lalo pat ang kanilang bunso, kinakailangan ng kalinga ng kanyang ate. May anak din kasi ako nandun sa Manila, iniwan ko. Kaya inuwi ko yung kapatid ko. Hirap kung saan ako pupunta o dito ba sa kapatid ko o nandun sa anak ko. Kasi iniwan ko yung anak ko sa Manila, nandun siya nag-aral. Para yun nga sa kapatid ko. Dahil bedridden na, palaging nakadiaper si Jacinta at hindi rin siya maaaring mawala ng oxygen dahil palagi siyang naghahabol ng hininga. At kahit laging handang magpakaate si Nanay Esther, maging siya ay nahihirapan din sa sitwasyon nilang magkapatid. Kaya naman nananawagan din siya ng tulong sa mga may mabubuting loob para na rin madugtungan ang buhay ng kanyang bunsong kapatid. Malaki po yung nagastos namin kasi yung oxygen niya minsan 24 hours lang. Tapos malaki yung oxygen, tag 1,050. Tapos yung diaper din. Kulang 1 linggo ang 10,000 sa kanya. Yung 10,000 sa ano lang yun, sa oxygen lang yun. Kahit konting tulong lang po para sa kapatid. Kapatid ko. Naawa lang kasi ako sa kapatid ko, ma'am. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.